Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng sigalot sa digmaan ng Ukraine at Russia, lumutang ang isang tahimik ngunit matinding labanan. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa lamesa ng mga kasunduan. Parehong Estados Unidos at European Union ang naglalaban upang makuha ang prioridad sa mga yamang mineral ng Ukraine. Ang usapin ng mga mineral na ito ay hindi lamang tungkol sa pang-ekonomiyang kapakanan ng Ukraine, kundi pati na rin sa pandaigdigang geopolitika at kontrol sa mahahalagang raw materials na kinakailangan para sa modernong teknolohiya. Sa panig ng Estados Unidos, isinulong ng Administrasyong Trump ang isang kontrobersyal na panukala. Ayon sa ulat, sinubukan nilang makuha ang 50% ng rare earth minerals ng Ukraine bilang kapalit ng naunang ipinagkaloob na tulong militar. Ang ganitong kondisyon ay tila naglalayon na gawing pangmatagalang pabor ang pansamantalang tulong na ibinuhos ng Amerika noong mga unang taon ng digmaan. Sa kabila ng kahalagahan ng tulong mula sa US, naging mahirap para sa Ukraine na tanggapin ang ganitong kasunduan. Lalo na't malinaw na ang halagang hinihingi ng Administrasyong Trump ay tila hindi tumutugma sa aktwal na halaga ng ibinigay na suporta. Tinanggihan ni Zelensky ang unang panukala na nag-udyok sa mga negosyador ng Amerika na baguhin ang kondisyon ng kasunduan. Subalit sa kabila ng redrafting, nanatili ang ilang probisyong mahirap tanggapin ng Kyiv. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang kawalan ng tiyak na security guarantees. Isang bagay na paulit-ulit na hiniling ni Zelensky upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang bansa sa hinaharap. Samantala, ang European Union ay pumasok din sa eksena. Nag-aalok ng alternatibong kasunduan na di umano'y mas paborable para sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang panukala ng EU ay nagbibigay diin sa mas mataas na kontrol ng Ukraine sa sarili nitong likas na yaman. Hindi tulad ng alok ng US, ang proposal ng EU ay naglalayong tiyakin na kapwa panig ang makikinabang at na ang Ukraine ay mananatiling pangunahing may-ari at operator ng kanilang mineral resources. Sa ganitong paraan, sinusubukan ng EU na gawing mas kaakit-akit ang kanilang alok, habang sabay na sinisiguro ang patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Europa at Ukraine. Ngunit sa kabila ng magandang pahayag na ito, lumitaw ang mga ulat na may kalituhan sa tunay na estado ng kasunduan ng EU. Sinabi ng European Commission na wala silang bagong alok, kundi patuloy lang nilang isinasakatuparan ang umiiral na kasunduan na pinirmahan pa noong 2021. Ang ganitong kalituhan ay nagbukas ng maraming tanong kung talagang may bagong alok ang EU o kung ito ay simpleng pagpapatuloy lamang ng dati ng kasunduan. Sa kabila ng lahat ng ito, sa huli ay nagpasya ang Ukraine na tanggapin ang kasunduan mula sa Estados Unidos. Bagaman ang alok ng EU ay mas paborable sa papel, ang agarang pangangailangan ng Kyiv para sa karagdagang suporta, lalo na sa harap ng patuloy na agresyon ng Russia, ang nag-udyok kay Zelensky na sumang-ayon sa mga kondisyon ng Amerika. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng matinding debate, hindi lamang sa loob ng Ukraine, kundi pati na rin sa mga tagamasid sa buong mundo. Ang kawalan ng matibay na security guarantees sa bagong kasunduan ay itinuturing na isang malaking kakulangan, ngunit tila isang calculated risk na tinanggap ni Zelensky. Sa gitna ng tumitinding pangangailangan para sa panlabas na suporta, kinailangan ng Ukraine na pumili ng opsyong pinakamabilis, magbibigay ng konkreto at agarang resulta. Ang naging desisyon ng Ukraine ay sumasalamin sa isang malalim na problema sa pandaigdigang diplomasiya at ekonomiya. Habang ang dalawang malalaking kapangyarihan, ang US at EU, ay naglalaban para sa kontrol sa critical minerals ng Ukraine. Ang tunay na tanong ay kung paano mapapanatili ng Kyiv ang balanse sa pagitan ng kanilang kagustuhang protektahan ang kanilang soberenya at ang pangangailangang magtamo ng sapat na suporta upang mapanatili ang kanilang depensa laban sa Russia. Sa puntong ito,
tila natalo ng praktikalidad ang idealismo. Bagaman hindi masasabing perpekto ang kasunduan, ang desisyon ni Zelensky na pumayag sa US deal ay nagpapakita ng masalimuot na sitwasyon na kinakaharap ng Ukraine. Isang bansa na desperado para sa seguridad, ngunit kailangang isakripisyo ang ilan sa kanilang potensyal na pang-ekonomiyang benepisyo upang makamit ito. Habang tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng US at EU, malinaw na ang Ukraine ay nasa gitna ng isang geopolitical na laro, kung saan ang bawat desisyon ay may malalim at malawak na implikasyon. Ang kanilang yamang mineral ay hindi lamang nag-aalok ng pangmatagalang kita, kundi pati na rin ng kapangyarihang makaimpluwensya sa hinaharap ng pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Sa kabila ng mga limitasyon ng kasunduan, ang hakbang na ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming oportunidad para sa Ukraine na palawigin pa ang kanilang mga diplomatikong ugnayan at tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta mula sa kanilang mga kaalyado. Bagamat abala ang mundo sa digmaan sa Ukraine, isa pang mahalagang aspeto ng sigalot ang unti-unting pumupukaw sa atensyon ng mga bansa. Ang napakalaking reserba ng critical minerals ng Ukraine. Sa kabila ng maliit na sukat nito, tinatayang mayroong 5% ng kabuuang pandaigdigang reserba ng rare earth minerals ang Ukraine, kabilang ang mga elementong tulad ng lithium, graphite, niobium at cobalt. Ang mga mineral na ito ay hindi basta karaniwang yaman. Sila ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga makabagong teknolohiya na humuhubog sa kinabukasan ng pandaigdigang ekonomiya at teknolohiya. Ang lithium, halimbawa, ay itinuturing na isa sa pinakahinahanap na mineral dahil sa pangunahing papel nito sa paggawa ng mga rechargeable na baterya. Sa ngayon, ginagamit ang mga bateryang ito sa halos lahat ng modernong kagamitan, mula sa mga smartphone at laptop hanggang sa mga electric vehicle at maging mga sistemang pangdepensa. Ang demand para sa lithium ay patuloy na lumalaki kasabay ng pagsulong ng renewable energy technologies at paglipat ng maraming bansa patungo sa zero emissions na transportasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa simpleng pagmamaneho ng mga electric vehicle. Ito ay tungkol din sa pag-abot ng pandaigdigang net zero carbon targets. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng malaking reserba ng lithium ay nagiging isang mahalagang geopolitical leverage. Ang Ukraine, bilang isa sa mga nangungunang tagapagbigay ng mineral na ito, ay nasa posisyon upang direktang makaapekto sa supply chain ng maraming bansa. Subalit, hindi lamang lithium ang bumubuo sa mahalagang yaman ng Ukraine. Ang graphite na ginagamit sa paggawa ng mga anode ng baterya at iba pang teknolohikal na aplikasyon ay isa pang mahalagang produkto ng bansa. Ang niobium naman ay critical sa industriya ng aerospace at energy, habang ang cobalt ay napakahalaga para sa mga electric vehicle baterya at mga high-strength alloys na ginagamit sa advanced manufacturing. Sa madaling sabi, ang mga mineral na ito ay hindi lamang may mataas na komersyal na halaga. Sila rin ay kinakailangan para sa estratehikong layunin ng mga bansang nais maging leader sa modernong teknolohiya at renewable energy. Bago pa man pumutok ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang sektor ng mineral ay isa ng malaking bahagi ng ekonomiya ng Ukraine. Noong panahong iyon, ang kontribusyon nito sa GDP ng bansa ay umabot sa 6%, habang 30% ng export market ng Ukraine ay nakadepende sa mga mineral na ito. Sa gitna ng krisis, lalong naging mahalaga ang mga yamang ito dahil ang ekonomiya ng bansa ay kailangang umangkop at muling magpatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong dayuhan. Dahil dito, tumaas ang pandaigdigang interes sa mga yaman ng Ukraine at hindi nakapagtataka na parehong Estados Unidos at European Union ang gumawa ng kani-kanilang hakbang upang makakuha ng prioridad sa access
sa mga yamang mineral na ito. Ang mataas na demand para sa critical minerals ay hindi lamang dahil sa pangangailangan sa electric vehicles at renewable energy systems. Sa larangan ng pandaigdigang geopolitics, ang kontrol sa mga mineral na ito ay nagiging batayan ng kapangyarihan. Kung sino ang may access sa mga mineral ay may hawak ng susi sa mga supply chain. At sa huli, may kontrol sa direksyon ng teknolohiya at ekonomiya ng hinaharap. Halimbawa, ang pagtaas ng demand para sa lithium at graphite ay hindi lamang nakabase sa produksyon ng electric vehicles. Ito rin ay dahil sa pangangailangang magtaguyod ng mas malinis at mas sustainable na enerhiya. Gayun din, ang niobium at cobalt ay may kritikal na papel sa paggawa ng mga high-performance materials na kinakailangan sa sektor ng depensa at aerospace. Ang bawat kilo ng mga mineral na ito ay nagdadala ng implikasyon sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Habang dumarami ang mga bansa na gumagawa ng sarili nilang renewable energy targets at tinutukan ng teknolohiyang may mababang carbon emissions, nagiging mas mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pinagkukunan ng critical minerals. Ang Ukraine, bilang isa sa may pinakamaraming reserba ng rare earth minerals, ay nagiging sentro ng atensyon ng mga makapangyarihang estado. Ang pagkakaroon ng kontrol sa mga yamang ito ay nagbibigay ng higit pang leverage sa mga bansang nais magtatag ng sarili nilang teknolohikal na kalamangan at ekonomiyang independyente sa China, ang pinakamalaking global supplier ng critical minerals sa kasalukuyan. Ang patuloy na pagtaas ng demand para sa mga yamang mineral ng Ukraine ay nagdulot din ng mga bagong hamon sa pandaigdigang merkado. Habang ang mga malalaking bansa ay nagpapaligsahan para sa akses, ang tanong ay kung paano mapapanatili ng Ukraine ang balanseng relasyon sa mga kaalyadong ito nang hindi isinasakripisyo ang kanilang soberenya. Ang mga yamang ito, na siyang susi sa hinaharap na teknolohiya at ekonomiya, ay hindi na lamang usapin ng kita. Sila ay nasa sentro ng isang mas malawak na geopolitical na laro. Isang laro kung saan ang bawat hakbang ng mga bansa ay may potensyal na baguhin ang ekonomiya at teknolohiya ng buong mundo sa mga darating na dekada. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine, malinaw na hindi lamang teritorial na kontrol ang hangad ng Russia. Isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Moscow ang pagkakaroon ng akses sa likas na yaman ng Ukraine, partikular na sa mga mineral na kinakailangan para sa makabagong teknolohiya at enerhiya. Sa katunayan, matagal nang nagiging target ng Russia ang mga rehiyon ng Donetsk at Zaporizhia, mga lugar na kilala sa kanilang mayayamang deposito ng rare earth minerals. Ang mga mineral na ito, tulad ng lithium at graphite, ay mahalagang sangkap para sa mga rechargeable na baterya, habang ang niobium at cobalt ay mahalaga sa industriya ng aerospace at advanced manufacturing. Sa pamamagitan ng pagsakop sa mga lugar na ito, nakakuha ang Russia ng mahalagang mga mapagkukunan na maaaring gamitin hindi lamang sa pagpapalakas ng sarili nitong ekonomiya, kundi pati na rin sa paghadlang sa pag-unlad ng Ukraine. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng Russia ang halos 40% ng metallic minerals ng Ukraine at 63% ng coal mines ng bansa. Ang pagsakop sa ganitong kalaking bahagi ng yamang mineral ng Ukraine ay nagbibigay sa Russia ng malaking kalamangan, hindi lamang sa usapin ng kita kundi pati na rin sa geopolitika. Ang mga teritoryong ito, na dati mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Ukraine, ay nagsisilbing bargaining chip ng Moscow sa pakikipag-usap sa kanluran. Kapag hawak ng Russia ang mga yamang mineral na ito, nagkakaroon ito ng leverage sa anumang negosasyon, partikular sa mga usapin ng ekonomiya at pandaigdigang diplomasya. Bukod pa rito, ang pagsakop sa mga mineral-rich na rehiyon ay nagdudulot ng direktang pinsala sa ekonomiya ng Ukraine. Bago ang digmaan,
Malaki ang kontribusyon ng mga mineral na ito sa GDP ng bansa, pati na rin sa kanilang export market. Ang pagkawala ng kontrol sa mga ito ay hindi lamang nagpapababa ng kita ng Ukraine, kundi pinahihina rin ang kanilang kakayahang suportahan ang sarili nilang depensa at ekonomiya. Sa madaling salita, bawat tonelada ng mineral na napupunta sa Russia ay isang toneladang hindi na magagamit ng Ukraine para sa kanilang muling pagtatayo at pagsulong. Kung sakaling magkaroon ng kasunduan sa kapayapaan, isang kritikal na tanong ang lalabas. Magkakaroon ba ng karapatan ng Russia na panatilihin ang kontrol sa mga sinakop nitong teritoryo? Kung oo, maaaring makuha ng Moscow ang daan patungo sa isang napakalaking supply ng lithium at iba pang critical minerals. Ang gayong sitwasyon ay magbibigay daan sa Russia na maging pangunahing supplier ng ilang mga mineral na napakahalaga sa pandaigdigang merkado. Maaari rin nitong gamitin ang kontrol sa mga yamang mineral na ito upang diktahe ang mga presyohan o gawing sandata sa ekonomiya laban sa mga bansang kanluranin. Sa ganitong paraan, hindi lamang pang-ekonomiyang lakas ang mapapalakas ng Russia. Nagkakaroon din ito ng mas malaking impluwensya sa pandaigdigang diplomasya at geopolitika. Ang pagkontrol ng Russia sa mga yamang mineral ng Ukraine ay isang masalimuot na issue na sumasalamin sa mas malawak na tunggaliang geopolitikal sa mundo. Sa pag-aangkin ng mga mineral-rich na teritoryo, nagiging mas malinaw ang layunin ng Moscow. Hindi lamang nito nais na wasakin ang ekonomiya ng Ukraine, kundi pati na rin ang magtatag ng isang pangmatagalang estratehikong posisyon sa merkado ng critical minerals. Sa pag-usbong ng renewable energy at mga advanced na teknolohiya, ang mga mineral na ito ay nagiging mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Kapag hawak ng Russia ang kontrol sa mga yamang ito, nagiging mas mahirap para sa mga kanluraning bansa na magkaroon ng independent supply chain na hindi umaasa sa Moscow. Sa huli, ang pagsakop ng Russia sa mga yamang mineral ng Ukraine ay hindi lamang simpleng pananakop ng teritoryo. Ito ay isang planadong hakbang upang makakuha ng leverage sa pandaigdigang merkado, sirain ang kakayahan ng Ukraine na umunlad, at gamitin ang kontrol sa likas na yaman bilang isang sandata laban sa kanluran. Sa ganitong estratehiya, sinisiguro ng Moscow na kahit matapos ang digmaan, ang kanilang impluwensya sa ekonomiya at geopolitika ay mananatili. Ang mga yamang mineral ng Ukraine, na dati simbolo ng kanilang potensyal na pag-unlad, ay ngayon naging bahagi ng isang mas malaking laro sa geopolitika na maaaring tumagal ng maraming taon. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, nagiging sentro ng atensyon ng Ukraine dahil sa mga yamang mineral nito. Para sa parehong US at European Union, mahalaga ang pagkakaroon ng alternatibong supply ng critical minerals upang mabawasan ang kanilang dependency sa China, na kasalukuyang nangunguna sa pandaigdigang industriya ng pagpoproseso ng rare earth elements. Sa katunayan, tinatayang halos 70% ng global refining capacity ng mga mineral na ito ay hawak ng Beijing. Dahil dito, nagkakaroon ng urgency ang mga kanluraning bansa na maghanap ng bagong mapagkukunan upang mapanatili ang kanilang posisyon sa pandaigdigang ekonomiya at depensa. Ang papel ng China bilang pangunahing tagaproseso ng critical minerals ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya, kundi pati na rin sa geopolitika. Ang mga minerals na ito, kabilang ang lithium, cobalt at rare earth elements, ay mahalaga sa paggawa ng mga advanced technologies, mula sa mga electric vehicle hanggang sa renewable energy systems. Kung patuloy na kontrolado ng China ang napakalaking bahagi ng supply chain na ito, nagkakaroon ng leverage ang Beijing upang magdikta ng mga presyuhan, magtakda ng kotas, at direktang makaapekto sa mga kalaban nitong ekonomiya. Bilang tugon sa lumalakas na impluwensya ng China, naging bahagi ng trade war ng Administrasyong Trump
ang pagtaas ng taripa at pagban ng China sa pag-export ng ilang critical minerals sa Estados Unidos. Sa isang banda, ang desisyong ito ay nagtulak sa US na humanap ng alternatibong supply. Sa kabilang banda, binigyan nito ang China ng mas matibay na posisyon sa merkado, na lalo pang nagpaigting sa tensyon. Ang pagkakaroon ng access sa mga yamang mineral ng Ukraine ay isang estratehikong hakbang ng US upang mabawasan ang kanilang pag-asa sa China. Bukod sa pang-ekonomiyang pakinabang, layon nitong palakasin ang kapasidad ng Amerika na panatilihin ang kontrol sa global supply chain ng critical minerals at labanan ang lumalakas na impluwensya ng Beijing. Hindi lamang Estados Unidos ang nagkakainteres sa Ukraine. Ang European Union, na matagal nang nagtutulak ng mga pulisiya upang bawasan ang pag-asa sa China, ay tinitingnan din ang Ukraine bilang isang mahalagang partner. Ang natural na yaman ng Ukraine ay hindi lamang nag-aalok ng malalaking volume ng critical minerals, kundi pati na rin ng pagkakataon para sa mas malapit na kooperasyon sa loob ng Europa. Sa isang mundo kung saan ang teknolohiya at enerhiya ang nagdidikta ng pandaigdigang dinamika, ang kontrol sa rare earth minerals ay nagiging kapangyarihang geopolitikal. Sa pananaw ng Administrasyong Trump, ang kasunduan sa Ukraine ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang transaksyon. Ito ay isang paraan upang ipakita na ang Amerika ay nananatiling isang dominanteng puwersa sa global supply chain. Kung makakamit ng US ang access sa mga yamang mineral ng Ukraine, may papakita nila na kaya nilang manatiling kompetitibo laban sa China sa larangan ng teknolohiya, depensa, at renewable energy. Sa kabila ng mga kontrobersya na pumapalibot sa mga kondisyon ng kasunduan, ang layunin ng US ay maliwanag. Tiyakin na ang kanilang ekonomiya at militar ay may tuloy-tuloy na supply ng mahalagang mineral sa darating na mga dekada. Ang mga yamang mineral ng Ukraine ay tila naging bagong battlefield para sa pandaigdigang geopolitika. Habang sinusubukan ng US at EU na mabawi ang kontrol mula sa China, ang Ukraine ay nagiging isang kritikal na bahagi ng stratehiya ng kanluran. Sa parehong oras, ang bansa ay kailangang mag-ingat sa pagpasok ng mga kasunduan upang tiyakin na ang kanilang soberenya at pambansang interes ay mananatiling protektado. Sa ganitong konteksto, nagiging malinaw na ang laban sa critical minerals ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay isang pagsubok kung paano magagamit ng US at EU ang mga yamang ito upang muling balansehin ang pandaigdigang kapangyarihan sa gitna ng lumalakas na impluwensya ng China.